gawain at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo. Mga kapatid, ngayon po ay Biyernes, araw ng pagdedebosyon, araw ng poong Jesus Nazareno, at atin din pong pinararangalan si Santa Rosa ng Lima, ang ikalawang patrona ng bansang Pilipinas. She is the secondary patron of the Philippines next to the Immaculate Conception. Kasabay ng ating pasasalamat sa biyaya ng pamamahinga, ang biyaya ng buhay para sa may karawan, ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga nagsisikap sa buhay, atin pong ipagkatiwala rin sa Panginoon ang ating mga kasalanan upang mapasa atin ang kanyang kapatawaran. Sabay-sabay inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubak ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, At sa aking aking pagkukulang, kaya't sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, awaan mo kami. Kristo, kaawaan Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ng Lima ay mag-alab sa iyong pag-ibig, ano pa't nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo ay makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami naway tumatahak sa iyong landasin ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao,
Palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinapasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng puon. Sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama, silangat kanluran, timog at hilaga, ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan, wala nang makain, kaya't nangagutom, nauhaw na lubha, ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. Sa gipit nalagay sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan tuwirang dinala.
sa payapang lunsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas, yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtaksa totoo. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Kaya't nandirito tayong lahat sa pambansang dambana ng ating Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin siya. Ngayon po ay kapistahan din ni Santa Rosa de Lima. Siya po ang kinikilala nating ikalawang patrona ng Pilipinas na madalas po nating naririnig sa tuwing meron po tayong Oratio Imperata. She is the secondary patron of the Philippines. Why secondary? Of course, meron hong pangunahin ang Immaculada Concepcion. At kung bakit si Santa Rosa de Lima, isang bagay na dapat po nating isaliksik, anong kahalagahan ni Santa Rosa de Lima sa Pilipinas at siya'y ikalawang patrona ng ating bansa. Of course, I suppose marami na ho siyang himalang ginawa. Kaya tuwing tayo nagdadasal ng Oratio Imperata, matik, ang bilis ng sagot ng langit, ang ating mga panalangin ay ipinagkakaloob agad sa tulong ni Santa Rosa de Lima, of course, ng ating butihing Panginoon at ng lahat ng mga santo at banal na ating tinatawagan. Ang ating pong ebanghelyo ngayon mula kay San Mateo sounds to be very, very common. Common na. Madalas na ho natin itong naririnig. Madalas na natin itong na-encounter na si Jesus tinanong ng mga Pariseo upang subukin
at tinanong siya, ano sa 10 utos ang pinakamahalaga? So gusto nilang masilo ang Panginoon, not just to test his intelligence, but likewise to put him to test. At ito ho ang naging sagot ng Panginoon, hindi lang isa, kundi 2, na hindi nila inakala at hindi nila inasahan na ito ang magiging sagot ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang tanong pinakamahalaga, ngunit para sa Poong Jesus Nazareno, 2 ang pinakamahalaga na hindi dapat ipaghiwalay. Ano yon? Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong isip, puso't kaluluwa, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Maraming beses na ho natin itong narinig. Ngunit ang tanong, paano ba natin to, naisasagawa na ba natin to? Naisasabuhay na ba natin to? Natutupad na ba natin ang utos na ito ng Panginoon? Now, para po madagdagan ang ating tagumpay sa pagsisikap na ito'y maisabuhay, meron akong simpleng pagtatangka na nais kong imungkahi sa ating lahat. Buwan pa rin tayo ng wika, kaya pagsisikapan nating purong Pilipino ang ating pagpapahayag. 2 bagay ang nais kong bigyan natin ng pansin. Una, sa tuwing tayo po'y nahaharap sa isang sitwasyon o pangyayari, tao o kaya'y karanasan, anuman ang ating kalagayan, unang bagay na dapat nating gawin, isipin, alalahanin, balikan, gunitain. Magkakapareho po yan. Isipin, gunitain, alalahanin, balikan. Ano ba ang ginawa ng Panginoon o ano ba ang sinabi niya sa sitwasyong tulad nito ngayon? Ito ay nangangahulugan na bihasa tayo dapat. Kabisado natin ang karanasan ng Diyos. Pamilyar tayo. Di man natin sa ulado kung saan banda, anong berso, anong kasulatan, anong talata. Pero alam natin, sinabi ito ng Panginoon. Binanggit niya ito. Ginawa niya ito. Kasi yun ho, nagpapahiwatig na talagang malapit ang Diyos sa atin, na ang lahat niyang ginawa, lahat niyang sinabi, lahat niyang pagpapahayag, nakaukit na sa ating puso. Yun ang sabi niya, buong mong isip, puso, at kaluluwa. So isinasa puso natin, di natin kinakalimutan ang lahat ng nating narinig at natutunan mula sa Kanya. Binabalikan natin, sinasariwa, ginugunita, inaalaala, at hindi ito nagtatapos. Ito ang pagsisikapan nating gawin. Kaya nga, ibubuwis natin ang ating buhay, itataya natin ang ating kaluluwa upang ang bagay na mahirap para sa akin, pagsisikapan kong gawin alang-alang sa Panginoon. Halimbawa, gawa ho tayo ng mga sitwasyon. Meron hong kumakatok sa inyo, humihingi ng tulong, mangungutang. Father, allergic na ako dyan. Ayoko na. Dami na akong pinautang. Ako pa masama. Hindi nagbayad. Nung ako nangutang, wala. Ako pa masama. Nung sinisingil ko sila. Never. Ayoko na yan. Sa iba na sila. Ano ho ba ang sabi ng Panginoon sa mga taong humihingi sa Kanya ng tulong? Wala siyang pinagkaitan. Inihingi niya ng iba, sa iba, ang ibinigay niyang pagkain, isda, tinapay, sa mga taong nagsisunod sa Kanya. Diba? May nangutang ba kay Lord? May nagsabi ba sa Kanya, Lord, pahiram ng pera? Pahiramin mo ako, Lord. Pahiramin mo ako. Wala. Ngunit, ang Panginoon ay naharap din sa ganong mga kalagayan ng kagipitan at pangangailangan ng iba. At sa ganong sitwasyon, ano ba ang ginawa niya? Na dapat nating alalahanin, sariwain, gunitain, balikan, at sana ating gagawin.
Hindi sapat na ito'y maalala ko lang. Ang tanong, ginawa ko rin ba? Kasi doon natin mapapatunayan na talagang mahal natin ang Panginoon, hindi lang sa isip, hindi lang sa puso, kundi itataya ko ang buong pagkatao kahit ako na mahirapan upang sa aking buong pagkatao, siya ang aking maranasan. At siya rin ang maranasan ng iba sa pagsisikap kong gumawa ng mabutit maganda. Isa ho sa mga issue nating lahat ay ang pagpapatawad. Diba? Lahat ho tayo dyan, may mga back subject. Lahat tayo dyan guilty. No? Hirap magpatawad. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Sa dasal lang ho ang namin. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Isa po yan. Love your enemies and pray for those who persecute you. Minemorize ko na nga ho para tuwing meron akong may encounter na ganyang karanasan, i-refer ko ho sila sa tamang teksto. Matthew 5:38-48. Ano, Father? Matthew 5:38-48. Tayaan nyo kaya? Baka manalo. Matthew 5:38-48. Sabi ng Panginoon, ibigin mo ang mga umaaway sa iyo at ipagdasal mo ang umuusig sa iyo. Sinampal ka sa kaliwang pisngi, iharap mo pa pati kanan. Kinuha damit mo, ibigay mo pa ibang balabal. Pinalakad ka 1 kilometro, ilakad mo ng 2 kilometro. Meaning, hangad ng Diyos na hindi tayo magtatanim ng sama ng loob. At pinakamahalaga, isa sa kanyang huling salita, 7 wika, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung talagang mahal po natin ang Panginoon, hindi natin kakalimutan ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang itinuro, lahat ng kanyang sinabi, na babalik at babalikan natin, sasariwain, gugunitain at gagawin natin dahil mahal natin ang Panginoon. Ayaw natin siyang saktan, kaya't nais natin siyang maging masaya, malugod sa atin na lahat ng kanyang itinuro ay gagawin din natin. Sa kapwa na nais niyang mahalin din natin tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kaya sa pagtatapos po ng ating pagninilay, 2 bagay. Sa harap ng anumang sitwasyon o pangyayari, laging sariwain ang Panginoon, isipin ng Diyos. Kung si Jesus ay naririto, ano kayang gagawin niya? Nung si Jesus ay nasa ganito ring kalagayan, ano bang sinabi niya? Ano bang ginawa niya? At sana, ito ang ating maalaala at hindi sapat na magunita, kundi gagawin ko rin ngayon sa ngalan mismo ng Panginoon. Sa gayong paraan, napatutunayan natin siya ang ating iniisip at minamahal, buong isip, puso't kaluluwa, at atin ding tinutupad ang kanyang hangarin na mamahalin natin ang kapwa gaya ng sarili tulad ng pag-ibig niya at pagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa at lakas, at ipahayag natin ang ating panalangin ng may pag-ibig para sa ating kapwa. At ang ating tugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig.
Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Patuloy nating ipagdasal ang ligtas na paglalakbay ng marami, lalo na ngayong long weekend, para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay malayo sa ating piling. Basbasan mo rin po ng kagalingan ang lahat ng mga may sakit, silang mga nasa paggamutan, ang mga ooperahan sa mga susunod na araw, ang mga nasa kanilang tahanan, nag-iisa at walang bantay. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo po sa tulong ng panalangin ni Santa Rosa ng Lima ang kaligtasan ng lahat ng Filipino sa buong mundo, ang kaligtasan din ng bansang Pilipinas mula sa mga nakaumang napakapahamakan. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. O Diyos, amang makapangyarihan, lubos ang aming pasasalamat sa iyong kabutihan na kami lagi mong hinaharap at pinakikinggan. Muli mo nawang paunlakan ang aming mga pakiusap, lalo tigit yaong para sa ikabubuti ng iba na sa iyo'y umaasa at naghihintay. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ay nakibigay buhay, yayang kaloob mo ay aming inaalay,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag na rin namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita ang dalagang si Santa Rosa ng Lima, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa ngalan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao tulad ni Santa Rosa ng Lima na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang maipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito mo rin nais kami ay makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsidod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad ng sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aking ipinahahayag
na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, ni Santa Rosa ng Lima, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa laki ng pagmamahal ng Diyos, nagpakilala siya sa atin sa katauhan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sukli ng pagmamahal sa Diyos, ating tularan, gamitin, awitin ang panalangin tinuro ng anak niyang si Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para
ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Kung mahal talaga natin si Lord, siyang lagi nating gagayahin, siyang lagi nating tutularan, siyang lagi nating susundan. Hatid niya ay kapayapaan, ating tularan, tanda ng pagmamahal, ihatid din natin sa iba ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan. Mapalad tayong lahat na ang pagsiibig sa Kanya ay tulad ng pag-ibig din niya sa ating lahat. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo.
Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa ng Lima upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. May oras pa naman po at long weekend. Upo tayo saglit. Upo muna po tayo. Relax. Iba-iba ho ang ating karanasan sa buhay. At kadalasan may mga di natin inaakala, di natin inaasahan, di natin gusto na darating na mga pangyayari na haharapin natin. At sana sa ating pagkabigla na kailangan nating magsalita, kailangan nating magpasya, kailangan nating kumilos, manahimik muna. Manahimik muna at habang nananahimik, magdasal. Panginoon, Lord, Pong Jesus Nazareno, nang ikaw ay nasa ganito ring sitwasyon, ano ba ang ginawa mo? At habang nag-iisip, nananalangin, ginugunita, ito nawa sana ang ating gawin, piliin at pagpasyahang tutularan, susundin upang ang ginawa ng Panginoon noon ay siyang magagawa rin natin ngayon. Patunay na siya'y minamahal natin. Di natin siya nakakalimutan, siya pa nga ang ating nais sundan at tularan. Magsitayo po tayo. At anuman ang kanyang inspirasyon, gawin po natin sa ngalan niya ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin at ibaunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga larawan, mga pangalan, nilang lahat na aming ipinagsisimba, dala ng iba't ibang kadahilanan na di makaparito sa iyong harapan. Basbasan mo rin po ang kanilang mga imahen at dasalan. Ang lahat nawang ito ay magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at patunayan ang pag-ibig natin sa Diyos at sa kapwa sa pagtulad sa Kanya araw-araw. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinasamba ka namin.
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo sa kasalanan. Krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno!